from Mega Manila and streaming on the World Wide Web. We are Crusaders Broadcasting System, DWAD. 1098 AM. Now radio. Up next on DWAD, The Truth Doctors on Air. Yo, sa panahon ng ingay at chismisere, isang boses lang ang malinaw. The Truth Doctors on Air. Balita'y sinasala, hindi basta inuulit. Sa dami ng kwento, facts lang ang pinipilit. Mabilis ang headline, pero kami maingad. Bawat detalye sinusuri, nililinaw agad. Hindi hype, hindi fake, walang paandar. Katotohanan ng gamot, diretsong standard. Kung gusto mo ng linaw sa gitna ng gulo, dito ka makinig, kami ang resibo. The Truth on Air, balitang totoo, malinaw at fair. We uncover the truth behind the news. Walang bias, walang kulay, facts lang ang rule. Walang palabas, walang kinikilingan. Bukas ang usapan, may paninindigan. Sa isyu mainit, sa balitang bago. Inaalam ang totoo, hindi chismis, hindi haka-haka lang to. On the Truth on Air, balitang totoo, malinaw at fair. We uncover the truth behind the news. Walang bias, walang kulay, facts lang ang rule. Walang palabas, walang kinikilingan. Bukas na malita, may paninindigan. Makinig, makaalam, maging mulat at ang Truth on Air. We uncover the truth behind the news. Yo, sa panahon ng ingay at chismisere, isang boses lang ang malinaw. The Truth Doctors on Air. Balita isinasala, hindi basta inuulit. Sa dami ng kwento, facts lang ang pinipilit. Mabilis ang headline, pero kami maigat. Bawat detalye sinusuri, nililinaw agad. Hindi hype, hindi fake, walang paandar. Katotohanan ng gamot, diretsong standard. Kung gusto mo ng linaw sa gitna ng gulo, dito ka makinig, kami ang resibo. All the Truth Doctors on Air. Balitang totoo, malinaw at fair. We uncover the truth behind the news. Walang bias, walang kulay, facts lang ang rules. Walang palabas, walang kinikilingan. Bukas ang usapan, may paninindigan. Sa isyong mainit, sa balitang bago. Inaalam ang totoo, hindi chismis, hindi haka-haka lang to. Hindi chismis, hindi haka-haka lang to. Hoy, no, all the Truth Doctors on Air. Kung gusto mo ng balitang may paninindigan, makinig, kaya maging mulat. The Truth Doctors on Air. We uncover the truth behind the news. Yo, sa panahon ng ingay at chismisere, isang boses lang ang malinaw. The Truth Doctors on Air. Balita isinasala, hindi basta inuulit. Sa dami ng kwento, facts lang ang pinipilit. Mabilis ang headline, pero kami maigat. Bawat detalye sinusuri, nililinaw agad. Hindi hype, hindi fake, walang paandar. Katotohanan ng gamot, diretsong standard. Kung gusto mo ng linaw sa gitna ng gulo, dito ka makinig, kami ang resibo. All the Truth Doctors on Air. Balitang totoo, malinaw at fair. We uncover the truth behind the news. Walang bias, walang kulay, facts lang ang rules. Walang palabas, walang kinikilingan. Bukas ang usapan, may paninindigan. Sa isyong mainit, sa balitang bago. Inaalam ang totoo, hindi chismis, hindi haka-haka lang to. Hindi chismis, hindi haka-haka lang to. Hoy, no, all the Truth Doctors on Air. Kung gusto mo ng balitang may paninindigan, makinig, kaya maging mulat. The Truth Doctors on Air. We uncover the truth behind the news. Yo, sa panahon ng ingay at chismisere, isang boses lang ang malinaw. The Truth Doctors on Air. Balita isinasala, hindi basta inuulit. Sa dami ng kwento, facts lang ang pinipilit. Mabilis ang headline, pero kami maigat. Bawat detalye sinusuri, nililinaw agad. Hindi hype, hindi fake, walang paandar. Katotohanan ng gamot, diretsong standard. Kung gusto mo ng linaw sa gitna ng gulo, dito ka makinig, kami ang resibo. All the Truth Doctors on Air. Balitang totoo, malinaw at fair. We uncover the truth behind the news. Walang bias, walang kulay, facts lang ang rules. Walang palabas, walang kinikilingan. Bukas ang usapan, may paninindigan. Sa isyong mainit, sa balitang bago. Inaalam ang totoo, hindi chismis, hindi haka-haka lang to. Hindi chismis, hindi haka-haka lang to. Hoy, no, all the Truth Doctors on Air. Kung gusto mo ng balitang may paninindigan, makinig, kaya maging mulat. The Truth Doctors on Air. We uncover the truth behind the news. Yo, sa panahon ng ingay at chismisere,
Isang boses lang ang malinaw. The Truth Doctors on air. Balita isinasala, hindi basta inuulit. Sa dami ng kwento, facts lang ang pinipilit. Mabilis ang headline, pero kami maingat. Bawat detalye sinusuri, nililinaw agad. Hindi hype, hindi fake, walang paandar. Katotohanan ng gamot, diretsong standard. Kung gusto mo ng linaw sa gitna ng gulo, dito ka makinig, kami ang resibo. All the truth, doctors on air. Balitang totoo, malinaw at fair. We uncover the truth, hide the news. Walang bias, walang kulay, facts lang ang rules. Walang palabas, walang kinikilingan. Bukas ang usapan, may paninindigan. Sa isyong mainit, sa balitang bago. Inaalam ang totoo, hindi chismis, hindi haka-haka lang to. Hindi chismis, hindi haka-haka lang to. Hoy, no, all the truth, doctors on air. Kung gusto mo ng balitang may paninindigan, makinig, tigala, maging mulat. The Truth Doctors on air, we uncover the truth behind the news. Yo, sa panahon ng ingay at chismis sa ere, isang boses lang ang malinaw. Okay. The Truth Doctors on air. Magandang hapon po mga kababayan. Nakikinig kayo sa programa ang The Truth Doctors on Air. Dito lang po sa CBSWA. Pero kami maingat, bawat detalye sinusuri, nililinaw agad. Hindi hype, hindi fake, walang medyo maliliit yung ating diretsong standard. Kung gusto mo ng linaw sa gitna ng gulo, dito ka makinig, kami ang resibo. Nagkaroon tayo ng problema sa ating internet connection. Nawala yung ating biglang nawala ang ating internet connection at siguro nagluluko din itong Zoom. Dahil alam nyo kami po ay naka-remote ang aking mga broadcast. But anyway po ay tuloy-tuloy tayo sa mga lang to. sa ating mga pag-uusapan sa ngayon, ano, na kasalukuyan na ang itong Justice Committee ng House of Representatives na nilang dinidinig ngayon o pinatalakay itong impeachment ni Vice President Sara Duterte, ano? Pero meron nung mga katanungan kasi mga kababayan dahil iba pong member ng committee sila po ay kasama doon sa napangalanan sa dito po sa affidavit nitong 18 dating mga tauhan po ni Saldi po. At yun ay makikita natin na mayroon yatang conflict of interest na kailangan siguro mag-inhibit itong mga napangalanan doon dahil kung hindi po mababahiran ang masasabi ng taong bayan na may bayan. Kasi ang nakapangalan, lalong-lalo na yung may chairman ata niyan ay ando ang pangalan. So in fairness sa kanila, sa mga naturang mga napangalanan, at in fairness naman doon sa Asado, kasi alam nyo, ang mahirap yan na mamaya, ang lalabas na yung kung ito man ay matuloy ang impeachment ni Sara Duterte, ni Vice President Sara Duterte, mababahiran po ang sasabihin ng maraming natin kababayan ay ano yung ma-impeach na bayaran. So dapat siguro itong mga nabanggit na mga kongresista ay mag-inhibit po sila para naman ay walang masabi ang taong bayan, no? Kasi alam nyo, napaka-sensitibo nito na hindi mapapaniwalaan ngayon na kung sakali man ay sabi ng Justice Committee, pumunta po yan sa plenary, no? At ang nakalagay na mga ano dito ay kasama po dito sa mga alleged na mga tumanggap ng pera, no? Ay hindi naman siguro maganda dahil i-questionin nyo yan ng maraming tao ang itong mga desisyon kung sakali na sila ay mag-decide na ma-impeach mo si Sara Duterte. Kasi kailangan natin sa mga ganitong bagay po yung patas at fairness, no? At
hindi naman natin sinasabi na guilty sila. Doon sa mga aligasyon yan, kasi aligasyon pa lang naman yan. At yan naman ay kailangan pang patunayan yan sa korte. No? Lahat naman ay dumadaan sa due process. So yan ay, alam yung mga kababayan, dapat po na tingnan nila na hindi maganda kasi na sa atin na sila po ay aligid na tumanggap ng pera pagkatapos sila din yung uhusgan sila doon sa laban kay kunwari ang kanilang desisyon ay laban po sa kay President Duterte ay sila din uhusgan sa pinatawag paano na bayaran yung mga yan tumanggap ng mali-malita na pera so yun ay hindi maganda so kaya siguro dapat panawagan natin sa mga representatives na yan na sila po ay mag-inhibit no? Mag-inhibit sila bukas ang usapan, may paninindigan sa isyong mainit sa balitang bago. Inaalam ang totoo, hindi chismis, hindi haka-haka lang to. Hindi chismis, hindi haka-haka lang to. So dito po siya ngayon, mga kababayan, itong impeachment ni Sara Duterte ay mukhang second Duterte impeachment complaint withdrawn to speed up process, avoid delay, sabi ng mga lawmakers para madali daw. So, withdraw nila ang impeachment complaint against Vice President Sara Duterte in the interest of procedural expediency and to obviate any needless delay. Lawmakers have endorsed this step. So, itong complaint na isinampa nitong si Percival Sindanya, Laila de Lima, at saka ay ito po yung kanilang binawi pero sinusuportahan nila yung third impeachment complaint yung isinampa naman ng mga pare ang lawyer hindi ko alam kung bakit kasama mga pare dito na pagkaingat yun po ang kasalukuyang kalagayan ng mga impeachment complaint sa kay Kwan sa kay Sara Duterte no? Yung pag ano ng pagbawi pero susuportahan naman nila yung ibang impeachment complaint. So ngayon malalaman natin yan kung paano mangyayari dyan ngayon dahil makinig, kami ang resibo. Ito pa. Ito yung sa kabila, no, na ang kabilang kinitingnan ngayon, itong 125 million na yun naman ay sinabi naman ang PUA na wala naman problema ang liquidation, no? Hindi haka-haka lang to. At sinasabi niya, the president by his allegiance committed gross abuse of discretionary powers. Pero yan naman ay alam niyo, malalaman natin yan kung talagang matutuloy ang impeachment si Sara Duterte at kung makakuha ng hindi ko nagkakabalo, kailangan natin ng 105 na signatures, no? Para yan naman ay mai-transmit nila sa may transmit nila sa Senate yung ganyang ano. So yan ay abangan po natin yan, mga kababayan. At isa po sa malaking issue sa ngayon na nangyayari sa mundo natin, itong nangyayari sa Kwan sa Middle East. Hindi naman natin pwedeng ipag-usaw walang bahala ito dahil apektado po tayo lahat. Biglang taas ang presyo ng langis. Pag tumaas ang presyo ng langis, taas ang lahat ng bilihin. Yung nangyayari ngayon na pag-atake ng United States at Israel sa Iran,
Sa kung panahon hindi ng ako ingay at nagkamali, sismis sa mga na naturang lugar, isang maraming mga boses lang ang Pilipino malinaw. ngayon. Kung sa Dubai, sa Kuwait, sa Bahrain, sa United Arab Emirates, sa Abu Dhabi, na pinaulanan din ng missile. At hindi lang ho sa Israel, no? Pinaulanan ng missile itong Iran, no? Pinaulanan ng missile at mayroon na nga nabalita na mayroong isang Pilipina na caregiver ang namatay. Hindi ko lang alam kung saan doon kung sa Bahrain yun o sa Dubai o kung saan man, ano? Kasi makikita natin na marami pong missile, nagpapaulan ng missile ang Israel at ganoon din naman ang Iran. Ganoon din naman ang US Armed Forces, no? Pero kung titingnan natin, bakit nila inatake ang ang Iran? Kasi tayo, wala naman tayong pakialam dyan sa kanilang problema. Kasi ang problema lang natin, ang pagtaas po ng presyo ng langis. Kaninang umaga, umabot po sa $82 per barrel ang presyo ng langis sa panandaigdigang merkado. At bigla namang bumagsak kaagad after 3-4 hours, bumagsak sa 76. Sa ngayon po, $78. At magandang hapon, Dr. R. Andyan na ho kayo? Oh, wala pa si Dr. R. Oh, wala pa. Oh, magandang hapon, ano? But anyway, ay hindi ko lang alam kung ang ating pamahalaan sa ngayon ay may balak na kanilang itong mga kababayan natin sa naturang mga lugar ay magkakaroon ng evacuation. Napakarami po dyan sa Saudi Arabia, ganun din, ano? Napakarami Pilipino sa mga lugar na yan. At kung magkaroon man ng evacuation, dahil mukhang mahaba-haba itong palitan ng missile nitong dalawang grupo na ito, no? Mahaba-haba, hindi ho kaagad matatapos to. Dahil ang Iran po, binomba ang kanilang ano tawag dito, yung si Ayatollah Khamenei, no? Ayatollah Ali Khamenei na namatay kasama ang kanyang apo na 2 taon na napakabata ng babaeng apo niya, no? So namatay si Ali Khamenei at yun ay mukhang hindi papalagpasin ng mga sundalong Iranian dahil yung si Ali Khamenei, siya po yung kinikilalang leader ng Iran, ano? Siya po yung Ayatollah. Siya ang pinakamataas na leader ng Iran. So yan ay alam nyo, hindi lang alam natin na yan ay kung anong mangyayari diyan, kung yan po mag-i-escalate at katulad yan, isinara na nila yung Strait of Hormuz na doon dumadaan ng maraming langis, no? Mga 20% daw ng langis na in-export ng mga bansa na Saudi Arabia, Kuwait, Iraq, diyan dumadaan po sa Strait of Hormuz. So, ang titingnan natin yan, pag tumaas ang presyo ng langis, katulad yan, sa opening kanina sa oil market, $82 kaagad, $10 kaagad ang tinaas since Friday. At pag ganyan po ang presyo ng langis, mahigit po 10 o baka 15 pesos ang tataas ang presyo ng gasolina. Magandang hapon po, Dr. R. Dr. J, masalamat. Magandang hapon po sa ating mga tagapakinig. Nakikinig ako dun sa yung tinatalakay no Dr. J, no, ayon dun sa na nangyayaring gera ngayon, no, between Iran, US at Israel, no, para mukhang marami nang nakisawsaw dito sa gerang ito. Pero mas interesado ako, Dr. J, doon sa sinasabi mo na pagtaas ng langis sa world market. Oo. Ito ay sigurado makakaapekto sa atin, no. Pero isa pa rin na napakinggan ko, Dr. J,
Yung nabanggit mo na, hindi ko alam kung nabanggit mo nga na meron nang namatay na isang Pilipina. Mayroon daw isang namatay na Pilipina So, na hindi ko caregiver. makita at hindi ko mabasa mula sa balita at sa social media ay kung ano ang aksyon ng ating administrasyon tungkol dito, no. Marami rin akong nababasa na nagrarant na mukhang medyo mabagal yata ang ating pag-aksyon dito sa nangyayaring lumalalang giyera doon sa Iran, ano. So hindi ko malaman, Dr. J, kung ano ba talaga ang gagawin ng ating gobyerno. At kung meron mang gagawin, no, kasi tulad ko ito doon sa mga dating gobyerno na bago pa man magumpisa yung sigalot doon sa ibang bansa ay nagkakaroon na sila ng paglilikas ng mga Pilipino doon sa mga naturang lugar, no. Pero ito wala pa akong nakikita, no, Dr. J, no, na aksyon ang ginagawa ng ating mga ahensya dito sa administrasyon. Kasi alam nyo, itong gira na to ngayon, kasalukuyang nagni-negotiate sila sa Geneva. Nag-uusap yung dalawang panig, yung US at saka ang Iran, no? Ang mediator yung Oman. Ang problema kasi, habang nag-uusap sila kung anong gagawin, magkakasundo sila sa sinasabi ng United States na huwag mag-develop ng nuclear arms ang Iran, no? At yung enrichment ng uranium, yun ang pinag-usapan hindi pa nakauwi yung mga delegates nila, binumba na ng US ang Iran Parang sinaksak sa likod ang Iran na hindi nila alam na umaasa sila na magkaroon sila ng kasunduan at katunayan kung bakit hindi nakahanda. Yung si Ayatollah Khamenei hindi nakapagtago Alam naman ng Israel at saka US kung saan ang bahay niya. Binumba ang bahay niya. Patay nga ang kasama ang kanyang pamilya at kasama yung isang maliit na bata doon, ano? So, yan ay alam nyo, yung kahit ang gobyerno natin, hindi naman nila siguro nalalaman kung anong gagawin ng United States of America. Yung patraidor na pag-atake sa Iran. Hindi ko kinakampihan ng Iran, kasi ako, tinitingnan natin to sa kung ano yung mga nangyari. Na sila'y nag-uusap ng peace talks, nag-uusap sila na magkasundo, pero binumba nila kaagad ang Iran. Anong tawag mo doon? Di ba? Parang tinraidor nila yung Iran at natural ang Iran ang reaksyon kaagad, nagaganti siya. Yung gobyerno naman natin, hindi talaga nakahanda. Anong gagawin mo kung ilang daang libo na Pilipino ang andon sa Middle East o baka milyon pa ang mga Pilipino sa Israel, sa Saudi Arabia, sa Kuwait, sa Bahrain, sa Dubai, napakaraming Pilipino o Abu Dhabi. Hindi talaga kaya ng ating gobyerno kung ano ang kanilang magagawa para ma-repatriate ang ganun karami ng mga Pilipino. Hindi katulad ng ibang bansa na sila po ay siguro may advance information na ang kanilang mga karamihan ng mga turista doon, umuwi na kayo, umalis na kayo dyan. Samantala yung ating mga kababayan doon nagtatrabaho hindi naman turista. So yun ang napakalaking problema ng ating pamahalaan ngayon na paano mo i-repatriate yung kung mayroong 1 bilyon doon na Pilipinos. Di ba? Pero Dr. J, nakita ko sa isang social media post ng ating butihing senador na Senador Robin Padilla, no? Ang sinasabi niya ay kung ilang araw o ilang linggo na itong napipinto ang maaaring pagsiklab ng giyera, no, between US at Iran. Pero ang lumalabas dito, kung di ako nagkakamali, ang insinuation ay wala tayong paghahanda. Hindi ko naman sinasabi po na walang ginagawa ang ating gobyerno. Ang aking pong nakikita sa aking opinion ay ano na po ba ang ginawa natin paghahanda kung sakali mang sumiklab sa akin pong pag-uusap parang
parang medyo ano po tayo, no, medyo usad pagong po tayo tungkol dito. Kung babalikan natin nung panahon po ni Pangulong Duterte, nung nagkaroon din ng problema sa Middle East, di ba? Ganun din, Iran din at saka Israel. Ang ginawa ni Pangulong Duterte at that time, mayroon silang committee para pagplano kung paano i-evacuate ang mga Pilipino doon sa OFW sa Middle East, no? Kung paano nila mailayo sa panganib. Kung hindi tayo nagkamali, meron atang pinadalang barko doon ang gobyerno ni Duterte. At yung isang bagong barko na galing sa France ay pinapunta doon sa lugar na yan para i-evacuate ang ibang mga Pilipino na gusto umuwi. Ito naman sa ngayon, kasi parang hindi ho nakahanda talaga ang ating pamahalaan sa ngayon, maaring iba ang focus nila sa ngayon, ano? At ang unang sinabi nga ni Pangulong Marcos kahapon, kahapon ba yan? Tama, kahapon. Asahan po ninyo na pag meron tayong mai-report, ay i-report ko sa inyo kaagad. Yun naman ang kanyang sinabi, no? Wala namang sinabi ang ating pamahalaan o kung siguro kahit ang ating mga nasa government, mga military natin, analyst, kung ano talaga ang escalation na mangyayari dyan sa Iran, no? Pero it is not too late for the government now to draw up a plan how to evacuate the Filipinos from Dubai, from Bahrain, and from those areas, at kung saan sila ililikas. Kasi ang isang haharapin dito, napakalaki ng gastos po nito, Dr. R. Napakalaki gastos po nito. Dr. J, wala nang pera, ano? Kaya ba may medyo matagal ang ating pag-aksyon? Ako lamang, akin lamang pong i-request sa ating gobyerno at sa mga kakaibat na ahensya na relative dito sa nangyayaring giyera, no? Kumilos-kilos po tayo at bilis-bilisan po natin. Hindi po natin alam, no? Hindi rin po alam ng ating mga kababayan kung sila po sa kanilang lugar, kung saan mo sila na nakatira o nagtatrabaho ay tatamaan anytime soon ng isang Dr. Jane, isang naliligaw na rocket or missile. Ito ngang lang itong tumama sa kanya, no? Totoo yan. Namatay. Dapat kung meron pa nga pagkakataon na tayo ay mag-umpisa ng umaksyon, dapat ay bilis-bilisan na siguro ng ating gobyerno, ano, Dr. J? Dapat talaga umaksyon ng ating pamahalaan, ano, dahil katulad dito, nung nakaraang mga gira, hindi naman natatarget ang United Arab Emirates o ang Dubai o yung Abu Dhabi, ano, o Qatar. Wala sila eh. Ang madalas ang missile ng Iran papunta lang doon sa Israel. Isa ngayon lahat eh. Kuwait, Qatar, Iraq, Abu Dhabi, United Arab Emirates, Dubai, tinamaan ang missile. Ito yung ito yung mga lugar na pinagtatayuan ng mga base ng United States. United States, lahat ng base militar ng US na nakapaligid sa Iran, yun ang tinarget. Kaya ang isang hotel doon sa Dubai, maaring hindi naman yan ang target, maaring kinapos ang missile ng Iran, tumama sa isang hotel. Hindi ko alam kung may mga namatay, pero mukhang nasusunog yung hotel na yan, ang huli kong tinignan, ano? Pero yan ay, ang escalation kasi, hindi na nakakonsentrate lang sa Israel, kundi pati ang mga lugar na napakaraming mga OFW natin. Yun ang isa sa malaking problema ngayon dyan at kung anong gagawin na ating pamahalaan dahil ang tinitingnan ko naman dyan, ano ang cost kung ililikas mo yung mga OFW mo doon? Napakarami. Hindi ko alam ang exact figure pero baka milyon ang mga Pilipino doon na nagtatrabaho sa mga naturang lugar. So yun ay hindi natin alam kung anong gagawin ng ating pamahalaan pero dapat as soon as possible urgent na kaya sila gumawa ng mga aksyon. Dahil
minamasdan ngayon ng mga hindi lang ng mga kamag-anak ng mga OFW, kundi pati tayo ng mga concerned Filipinos kung ano kahinat na ng ating mga kapatid doon sa lugar na yan, ano. So yun ang malaking problema. At bago tayo magpatuloy, Dr. Ar, mag-station break. Broadcasting from Mega Manila and streaming on the World Wide Web. We are Crusaders Broadcasting System, DWAD. 1098 AM. Now radio. Okay, tuloy-tuloy tayo. At nakikinig kayo sa programang The Truth Doctors on Air. Dito lang po sa CBSDWAD, 1098 kilohertz sa ating mga talapitan. Ano yung sinasabi mong farm natin, mga kababayan? Yun, Hindi, gusto ko lang, sorry po, no, mayroon po akong kausap na isang nag-uumpisa at ito hydroponics yata, Dr. Jane, no? I'm sure ikaw ay mas maalam ka tungkol dito, no? Nabiyayaan ako ng ilang kilo ng lettuce, no? Ako po nagpapasalamat sa ating kapatid na si Alvin. Mamaya, Dr. J, bago magtapos ang programa, i-announce ko, no, sa Facebook kung ano yung pangalan nung site niya, no, para masundan po ng ating mga tagapakinig. Dr. J, mabalik lang lamang ako, no. Salamat dun sa diskusyon natin tungkol diyan sa giyera sa Iran, no. So pati yung mga epekto na maaring idulot nito sa ating lokal na ekonomiya, pati sa kapakanan ng mga nagtatrabaho o mga overseas Filipino workers, hindi lamang sa Iran kundi pa sa ibang Arab countries, no, sa paligid nito, no. At naalala mo nung Biyernes meron tayong binigyan atensyon na isang newscaster, no. Mukhang Dr. J, no, nagbabasa ako, no, over the weekend napangalanan itong newscaster na ito. Mukhang hindi lamang tayo nakapansin nung kanyang irregular na na interview na medyo sa totoo lang sa akin opinion ay bastos, no, kay Attorney Paligod, yung ginawang interview kay Attorney. Mukhang nangyari pa ito kay sa isang kaibigan natin si Greco Belhica. Mukhang na-interview rin ito si Greco at medyo hindi rin yata maganda ang naturang interview, no. Yun lang, Dr. Jim, nakakatuwa, na pa tayong tumatikos dito. Hindi nakita ko napanood ko yung interview at ang masasabi ko, baka hindi ko naman masabing baka matagal na rin siya, no, pero mukhang baguhan. Kasi pagka nag-i-interview ka, kung ikaw ay professional na broadcast journalist, no, you don't argue with your guest, ha. Kailangan, pag tinanong mo siya, tingnan mo yung views niya. At kung ang views niya ay hindi sumasang-ayon sa iyong pananaw, ay huwag kang don't comment, no? Kasi hindi mo siya inibitahan para magdebate. Kundi inibitahan mo siya para magiging resource person mo na kayo ay mabibigyan ng kanyang kung ano ang kanyang saloobin, kung ano ang kanyang opinion, no, ang perspective niya sa isang issue. Hindi yung ipipilit mo ngayon yung iyong naratibo na pinapaniwalaan mo, no. So tingin ko diyan sa babaeng yan, bagito. Kahit sabihin natin matagal siya, she's so naive na sa pag-journalist ka, seasoned journalist, no, you don't argue with your interviewee. Kailangan, yan ang pamananaw niya, eh. So, kung hindi ka naniwala sa sinasabi niya, you will argue with your interviewee. Hindi pwede yun. Hayaan mo lang siya. Kasi iba ang maaaring perspective mo, hindi kayo nagtutugma sa inyong mga perspective. Pero ikaw ang nag-imbita doon, eh. Na alangan naman na imbita ko, awayin ko yung inimbita ko. Eh di, pasalitain ko siya. Hindi ka mag-argue, no? Magkaiba kayo ng pananaw, maaaring sabihin mo, ako po'y
Pasensya na, hindi ako sumasang-ayon sa inyong mga pananaw, pero yan ay karapatan nyo na sabihin ang saloobin nyo. So, ganun lang yan. Magiging polite ka dapat, courteous ka doon sa ini-interview mo. So sa mga tuwid na Dr. J, ang sinasabi mo ay dapat bumabalanse siya dahil gusto niyang malaman ang opinyon ng magkaibang panig, no, kung sino man yung siyempre gusto niya malaman yung opinyon at saloobin ng mga nasasangkot dito sa affidavit ng 18 no, 18 soldiers, no, sabihin na natin soldiers, mga tauhan ni Saldico. Oo, mga sinabing nagtrabaho sa ilalim ni ni dating Congressman Saldico, no? At inalam rin niya siyempre kanya din namang naririnig ang panig ng 18 mga trabahante ni Saldico sa pamamagitan ni Atty. Good. Kaya lang ang tingin ko talaga, Dr. J, hindi ito naging patas, no? Pero tingin ko hindi siya, wala itong halaga, itong discussion na ito hindi na dapat tinatalakay dito, Dr. J. Bagamat ang relatibo dito ay yung basura, Dr. J, no? Ito ay mainit pa rin, no? Basura. Ako naniniwala, Dr. J, na ito ay hindi ginagamit, no, itong isyong ito para pagtakpan yung anomalya doon sa flood control. Ang nangyayari dito ay tingin ko kung ito ay totoo at mapapatunayang totoo, ay napakalaking bagay nito na dapat gamitin, no, sa pag-iimbestiga laban dito sa mga korap, no, na nakasawsaw dito sa mga basurang ito, no. So dapat ito ay tingin ko ay dapat ipatawag sa investigasyon ng Blue Ribbon Committee sa Senado. At ganun din, no, hindi ko lang alam, no, kung ito ay aaksyonan din ng ating ombudsman, no, Crispin Remulla, Dr. J. Pero ito ay napakainit na usapin hanggang ngayon, Dr. J. Tama. Mainit na usapin. Involved ang trilyon na pera ng taong bayan. At kung ito ay baliwalain ng Blue Ribbon Committee sa pamumuno ni Senator Lacson at ng Senado sa pamumuno ni Senator Soto, ay dapat mag-resign sila. Bigyan nila ng pagkataon para magkaroon ng mailabas ang katotohanan. Dahil sinasabi nila, hindi totoo. Dinideny nila na yung mga aligasyon na nakalagay doon sa affidavit na nag-deliver ng mali-malitang kwarta at saka nasa supot, dinideny ng lahat na nakapangalan doon sa affidavit, ano? Pero para talaga malinis ang pangalan nila, edi imbestigahan, mailabas talaga ano ba totoo. Nagsasabi ba ng totoo itong 18 na ito? O sila ay nagsisinungaling? Kasi hindi naman pwedeng sabihin, you just dismiss na, ay, wala akong ano dyan. Walang katotohanan yan, nagsisinungaling sila. Even the ombudsman is duty bound by its responsibilidad nila na imbestigahan yan. Hindi pwede sabihin mo, i-dismiss mo lang na yan ay walang katotohanan. Ano naman mahihita ng 18 na yan na lumabas at sinabi na si ganito tumanggap, si ganon tumanggap. Wala naman silang nakuhang pera. O sino magbibigay sa kanila ng pera? Inilagay pa nga nila ang kanilang mga buhay sa panganib, di ba? Tama yan, Dr. J, tama yung sinasabi mo. Kahit naman isa ako doon sa 18 na dating nagtrabaho kay dating Congressman Saldico. Diba, hindi ako tataya sa ganyang katakot-takot na na kaba. At alam mo yun, yung kaba at takot lalo na para sa aking mga pamilya, no? Sigurado naman ako yung may mga anak yang mga yan, no? Pero inilalagay nila, ipinubuwis nila ang kanilang buhay sa pagsasabi ng
mga aligasyong iyan. Kaya kung ako talaga, lalo-lalo na kay Senator Ping Lacson, Senator, hindi po pwedeng palagpasin ito, no? Dapat po talaga itong iyong isalang at alamin, no, kung ito ay mga totoo ang mga aligasyon na to. Datapwat Dr. J, kung hindi ako nagkakamali, nasa sangkot din dito si na sa aligasyon na ito, nakasama si Senator Lacson. Kung ganyan na nakalagay ang pangalan niya at mayroong mga allegation na ganyan, the best thing that he can do is to inhibit, mag-resign siya as Blue Ribbon Committee Chairman. Si Senate President Tito Soto, mag-resign siya as Senate President para talagang mabigyan ngayon ng laya kung sino man ang uupo dyan para talagang mailabas ang katotohanan. Dahil hindi naman pwedeng mag-deny ka lang eh. Sabihin mo, ay hindi ako kasama dyan. Yung denial mo tapos may sarcasm pa na, baka pag nalaman ng asawa ko yan, hahanapin sa akin ng pera. Hindi pwede yung mga gano'n na denial. Alam niyo yung kaibahan sa atin at mga politiko sa ibang bansa na katulad sa Japan. Ang iba dyan, pag nasangkot, resign ka agad. Pag nasabihan na may wrongdoing, resign, o di kaya nag-suicide eh. Hindi ko sinasabing mag-suicide si Senator Soto at si Senator Lacson, ano? Pero the best thing that they can do now is resign from their positions, not from Senate, no? Kasi kailan depensahan din naman nila sarili nila. At sinasabi natin dito, lahat naman ng nasa listahan na yan are innocent unless proven guilty, di ba? Yan naman ang batas natin eh. Hindi natin sila pwedeng kundinahin. Uy, nasama ka sa listahan ng mga tumanggap ng balita. Ang ibig sabihin, guilty na, no? Hindi naman eh. Kasi ang batas natin sa Pilipinas, mayroong karapatan ng mga akusado eh. Hindi ka naman kaagad na sabihin, ikaw kung tumanggap ka ng 250 million pesos. Oh. So, the best na magawa nila. Dr. J, no? Ha? Kaya lang Dr. J, tingin ko kasi mararamdaman ng taong bayan hanggang hindi nila isinasalang sa mas masusing investigasyon lalo nang naniniwala ang taong bayan doon sa mga nilathalang pangalan, no? Meron nga partisipasyon ng mga taong ito doon sa nangyaring paghahatid, pagde-deliver at pagkuha ng mga basura o sa sino-sinong politiko. Kaya kung ako sa ating butihing Senator Ping Lacson, kung ako sa iyo, Sir, dapat talaga ito po'y buksan nyo na ang Blue Ribbon Committee para ito ay ito'y imbestigahan ng masusing. Imbestigahan. Dr. J, kasi medyo nakakatakot ito para sa kanila. I'm sure ang taong bayan nag-aantay rin ng katotohanan. Alam mo, yung isang natatawa ko ng mga reaksyon, nakakasuhan daw nila itong 18. Merong mga nagsasabing gano'n, nakasama doon sa listahan. Mas maganda yan. Kasuhan nyo. Kasi pag nagkaso na, ilalabas nila ngayon sa husgado ang kanilang nalalaman. Lalabas sa husgado. Pero alam mo, takot naman yung mga yan na dalhin ka agad sa korte yan. Kakasuhan nila ng libel o cyber libel, whatever it is. Yung 18 na yan. At kasama si Baligod, si Atty. Baligod. Sa defense ng mga yan, ilalabas sila, ito ho, nag-deliver kami, ganitong. Kasi ang sinasabi nila doon sa pinabit, wala daw timeline, walang oras, walang kung saan diniliver. Pero lahat ng mga yan ay lalabas yan pag magkaroon na ng mga preliminary investigation dyan. Tatanungin ngayon sila, saan nyo diniliver ito? O dito, anong oras nyo diniliver? Anong address? Anong correct address? Alam ako, tingin ko, yung 18 na yan at si Atty. Baligod, may hawak pa sila ng mga ebidensya. Hindi lang yan, yung pinakita nila, lang yan eh. Siguro maliit na porsyento ng hawak nilang ebidensya. Totoo yan, Dr. J. Ako, naniniwala ako, no?
kung mayroong katotohanan, ang tapang rin naman kasi nitong 18 to no. At ang sabi po ni ating kapanayam nung isang linggo na si dating Congressman Mike Defensor, marami pang lalabas, no? Maaring marami pang lalabas upang i-corroborate ang statements at ang affidavit nitong 18 dating trabahante ni dating Congressman Saldico, no? Aba, and I am sure kung ito ay may katotohanan, meron pa at marami pa. Palagay ko nga 20% pa lang itong naipakitang ebidensya, litrato at mga pangalan, no? Ang tingin ko, Dr. J, marami pa itong ilalabas kung sakaling maumpisahan o mabuksan na imbestigahan itong mga aligasyon nitong 18 taong ito, no? Pero Dr. J, no, mabalik ako, no? Kanina nabanggit mo, no? Bakit dahil ba naglabas ng affidavit ang mga ito ay iba-iba na ang reaksyon ng mga nailathalang pangalan o mga tao, no? Na diretsong sinasabi na ito ay ang insinuation ay imbento o scripted o ang walang kredibilidad itong mga taong ito. Pero ito ay inihahalin tulad ko lang, Dr. J, no? Bakit kaya sa nangyayaring impeachment ngayon, no, sa Kongreso, no? So ibig sabihin ba pag sinabi rin nila yung 125 million, no, na paulit-ulit nilang ibinabato ating Vice Presidente, no? Ako po'y walang kinakampihan, ako lang po'y nag-o-observe. Pero pag ang sinasabi niyo po ba, ang binabato niyo rin pong pagbibintang o aligasyon sa ating Vice Presidente Sara Duterte, ibig sabihin po at face value, sasabihin po natin na tama at totoo po ba ito? O bakit po pag ang mga ibinabato naman po sa mga kaalyado ng administrasyon ay hearsay daw po ito at invento? Yun ang hindi ko maintindihan, Dr. J, no? Pagdating sa panig ng Vice Presidente, lahat ay totoo. Ang lahat ng aligasyon nila ay totoo. Pero pagdating sa mga kaalyado ng administrasyon o kaya kaalyado ng ating Pangulong Bongbong Marcos, abay, ito scripted. Ito hindi totoo. Yan ang double standard na sinasabi. Double standard. Pag sa kanila tama, pag dito sa kabila mali. No? Pero lahat yan, babalikan natin yan, lahat yan may dadaan sa due process. Kahit na yung kay Vice President Sara Duterte, kung yan ay dadaan, hindi sa House of Congress, sa House of Representatives, ano? At saka dyan sa Justice Committee. Sa Justice Committee, masasabi nila, oy, merong talagang katiwalian nangyari. Pero tandaan natin, ang House of Representatives at saka yung Justice Committee, hindi sila husgado. They cannot judge. Kasi ang impeachment is a political exercise. Kalaban nila si Sara Duterte. Natatakot sila lahat na baka pagdating sa 2028, yun ang maging Pangulo ng Pilipinas. At lahat ng nakatago nilang baho, mabubuksan lahat. Aalingasaw sa buong Pilipinas ang kanilang baho, no? So yun ang kinakatakutan nila, na gusto nila mawala sa equation itong si Sara Duterte. Now, wala hindi paglilitis yan. It doesn't mean na kung na-impeach si Sara Duterte, she is guilty of wrongdoing. Hindi ho. Kasi hindi naman korte ang House of Representatives eh. Hindi rin korte ang Senate. Kasi ang political exercise lahat, ang impeachment na proseso, politika yan eh. Kasi ayaw nila eh. Threatened sila. So, alam mo, yung mangyayari dyan ngayon, gusto lang nila mawala talaga sa picture si Sara Duterte na pagdating ng 2028, hindi siya makatakbo. So, hindi pa natin alam kung ano mangyayari. Pero lahat naman pero ito namang issue sa 18 na affidavit, kung yan naman ay may katotohanan, dadaan naman sa proseso yan eh. Hindi naman natin pwedeng ngayon nasabi na totoo yun. Kasi kailangan mayroong investigasyon at kung may probable cause, dadalhin pa sa korte yan, pag-hearing, hindi pa rin guilty ang mga tao dyan kasi meron naman silang depensa.
mayroon silang karapatan na depensa ng sarili nila kasi guaranteed yan sa ating konstitusyon. Pero binaliwala yan kung anong pagbaliwala nila sa rights ng isang tao yung ginawa nila kay dating Pangulong Duterte. Hindi dumaan sa tamang proseso. So yun ay, alam mo, hindi natin alam kung mangyayari dyan, kung yan ay imbestigahan ng ombudsman, pero kung hindi imbestigahan ng ombudsman yan, ay dereliction of duty yan. Ibig sabihin, hindi niya ginampanan ang kanyang katungkulan. O ang ombudsman hindi ginampanan ang kanilang katungkulan. Ang responsibilidad nila na mag-imbestiga sa mga allegations, hindi biro ang allegation na yan. Maraming naka-involve ng mga politiko at kailangan lumabas ang katotohanan. Tama ka, Dr. Jane, no? Yun nga, hanggang nakabitin ito, no? Ako bilang regular na Juan de la Cruz, no? Katulad mo rin, Dr. Jane, no? Katulad na rin ng mga technician natin diyan ngayon, no? Yung mga tech natin diyan sa istasyon sa hapong ito, no? Yung mga regular Juan de la Cruz din yan, no? Hanggang doon kami natapos sa affidavit. Doon kami natapos sa affidavit ng 18 dating trabahante ni Congressman Saldico. Aba, yun na ngayon ang paniniwalaan namin dahil ayaw nyo itong litisin, ayaw nyo itong itigahan pa further, di doon kami matatapos sa paniniwala na yun. Kaya ito nga ay sa totoo lang, yung kung sa kanila, kung ito ay bubuksan para imbestigahan or mag-file ng kaso ang mga taong nailathala na kasama ito dito sa scheme na ito, ay mas maganda yata para Dr. J malaman talaga ng tao o marinig din naman ng tao ang panig ng mga taong ito, no, sa tamang venue, no. Kaya nga siguro nag-file ito ng ng affidavit, no, sila'y nag-subscribe, nag-swear, no, sa isang abogado, no, sa isang notaryo para ito ay gawing public document, no. Sila ay nagsasabi na ito ay talaga pinatutunayan namin na ito yung sinabi namin na ito yung mga nangyari. Aba mas maganda na dapat bigyan ng ng karapatan yung mga napapagbintangan, no, Dr. Jane, no, sa pamamagitan ng isang masusing investigasyon, whether ito ay sa Blue Ribbon Committee at dapat lamang ito ay imbestigahan ng ombudsman. Ayon na nga sa ito ay mandato niya. So what have you got to lose, no, kayong mga nakaakusahan? Kaya nga po ito ay akusa, ito ay aligasyon, dapat po siguro ay ito ay ating harapin. At kung ako po sa inyo, sabi nga yata ni hindi ko alam kung sino nagsabi, no, na kung talagang tingin niyo ay ito ay fabricated, di mag-file kayo ng kaso laban sa trabahanting ito, ano. Kasi yung pag-file dyan sa ombudsman, lahat ng partido dyan na andyan ang pangalan, they are given the opportunity na kung ano ang kanilang stand sa akusasyon sa kanila. They can deny, no? Alam ng mga abogado niyan kung anong gagawin dyan, ano? So yan ay investigasyon pa lang naman yan, eh. Hindi naman ibig sabihin na pag na-investigahan ka, guilty ka na, eh. Pero pag hindi yan na-imbestigahan at walang lumabas na linaw at katotohanan, mananatili sa kaisipan ng taong bayan na ginawa nyo talaga yan. Affidavit yan, eh. Andyan ang pangalan nyo. Hindi kayo, you can't deny all the time hanggang sa mamatay ka. Pero lalabas talaga na andyan ang pangalan mo na may nangyari na may tinanggap ka. Pero pag dinaan yan sa korte at sa mga investigasyon, lumalabas na hindi ka kasama at nilagay lang pangalan mo, di ang pangalan mo nalinis mo ngayon. Pero habang nakabitin yan, ang tingin ng taong bayan sa'yo, baka akala ninyo mawawala yan, no, sa kaisipan ng taong bayan. Paglipas ng panahon, ay sabi na nakakalimutan ng taong bayan. Trilyon, mahigit sa 1 trillion peso ang nawala sa kaban ng bayan. Pwede bang makalimutan ng taong bayan yan?
Tama, Dr. Oo. Jane, no? Oo. Yung mga napangalanan doon, lalo na kung may mga pangarap pa sila, no, na Mm. tumutulong, no, sa ano, no, sa public service, no, lalong-lalo na sa gobyerno, maging sila ay tumakbong congressman, mayor, konsehal, barangay tanod, ano, no, Oo. barangay kagawad, aba, hindi na po kayong maboboto. At Totoo dahil yan. tinataan po kayo ng tao na hindi nyo man po sinungalingan ang mga aligasyon laban sa inyo, dapat po siguro talagang harapin niyo po ito. Kung ako po sa isa sa napangalanan, sasabihin ko, hindi, imbestigahan natin yung Imbestigahan, oo. 18 taong yan, no? Dahil ako'y sinasangkot nila, ako nga ho'y nakahawak ng basura, pero totoong basura, hindi man ho ako nakahawak ng paper bag na naglalaman ng 1 milyon, ano? Iyon nga ay mas maganda pa nga para sa kanila. Hindi ko malaman, Dr. J, kung ba't kung ako isa, 2 araw pagkatapos ng mga aligasyon nito pinatawag ko na to sa sa Senado, no? Nag-open Tama. na ako nito ng committee hearing sa ilalim ng Blue Ribbon, no? Kaya lang hindi ko maintindihan, Dr. J, kung bakit ang inatupag natin ngayon ay sabihin na walang kredibilidad ng mga taong ito. Nagsisinungaling sila. Instead ito, merong nagtatakbo sa likod nito. Aba, ipatunayan po natin yan at para malaman din ng taong bayan at hindi rin matapos ang kanilang paniniwala na kayo ay naabutan o nag-abot ng basura. Ayun lang po ang aking opinion. Kasi karamihan, pag ganyan, yung denial nga, na hindi ako involved yan. Tapos ang sasabihin ko kagad, hindi naman mapaniwalaan ng tao na yan eh. Di ba ang sabi nga nila, karamihan doon ay dishonorably discharged. Pero ang totoo pala, isa lang ang dishonorably discharged. Ang lahat na yon yung 17, sila ay retired. So, ganun na kaagad ang kanilang depensa. Imbis na sabihin nila na kung ikaw wala kang kasalanan, malinis ang konsensya mo, ang una mong sasabihin, the first reaction that you do, imbestigahan nyo para lumabas ang katotohanan. Makita natin kung sino nagsasabi ng totoo at hindi. Kung sino nagsisinungaling. Ang kaso, nasa isip ka agad, walang kwenta yan, walang basihan yan. Pero andyan ang allegation, andyan ang affidavit, kasi public document na yan eh. So lahat ng tao ngayon, manatatili sa isip ng taong bayan na ito talaga gumawa ng katiwalian, itong mga nakalista dyan. So ibig sabihin, no, Dr. J, dahil public document to, maaari na itong ilathala sa Facebook, sa TikTok. Oo, public document yan eh. Oo, dahil ito ay public document na, kaya kung ako naman ibalak pa akong tumakbo ng barangay captain sa 2020, itong October yata, no? Sirang-sira na ang aking pangalan. Kung kasama ka doon, magagamit ngayon ng kalaban mo, itong alam niyo, itong si Dr. R, kasama pangalan doon sa katiwalian eh. Hindi mo malalibel yung tao. Sasabihin ngayon, magtitiwala ba kayo dyan? Nasama siya doon sa listahan ng tumanggap ng malita di umano. Ito yung kasama yan. Ito kasama yung pangalan niya sa Basura Kids, hindi ko, no? sasabihin naman ng kalaban mo, hindi ko naman sinasabi na corrupt si Dr. R, pero kasi ang pangalan niya andun eh. Yan siya. Di ba? Tama naman siya. Andun pangalan mo eh. Bilos mo yung sasabihin mo. Wala naman sinabi na napatunayan nagnakaw ako. No. Oo, wala naman. Ito lang na ako'y nakalista doon sa mga nakalista pangalan mo. Oo. Aba, tumanggap ka. Ano ngayon magagawa mo? Anyway, wala na tayong oras, doktoral. Magpaalam na tayo. Maraming salamat po sa muli sa ating mga tagapakinig, mga taga-Trudox. Magkita-kita po muli tayo sa Miyerkules, ganap na alas 2 at hanggang alas 3 dito po sa CBS DWAD 1098 kHz dito po sa AM band. Okay. Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa programang The Truth, Dr. Sumer. Ito yung likod, Dr. J. Maraming salamat at magandang hapon po sa inyong lahat. Yo, sa panahon ng ingay at sismis sa ere, isang boses lang ang malinaw.
The Truth Doctors on air. Balita isinasala, hindi basta inuulit. Sa dami ng kwento, facts lang ang pinipilit. Mabilis ang headline, pero kami maigat. Bawat detalye sinusuri, nililinaw agad. Hindi hype, hindi fake, walang paandar. Katotoo